Cheryl Primor. Welcome to my vlog. Ngayon, samahan niyo ako sa aking pagkain. Kuyugi ko ninyo sa akong pagkaon. Actually, kanina, anong oras na ngayon dito is 3 AM. Nag-dinner na kami kanina, kaya lang, yung dinner namin kanina, hindi ako nabusog kasi yung shawarma at saka french fries lang. So, pag dating ko ng kwarto, magugutom talaga ako, kaya may ginawa ko kanina na patago kong niloto habang sila ay kumakain para dalhin ko dito sa kwarto at kakainin ko kasi kagabi, yung dinner namin kagabi is french fries din at saka burger. Hindi naman ako mabubusog doon kasi ang tiyan ko naghahanap talaga ng kanin. So, alam niyo naman dito sa gitnang silangan, minsan sa isang araw, minsan sa isang beses nakakain ng kanin. Kaya yung sikmura ko naghahanap talaga ng kanin. So, ginawa ko kanina, nagluto ako ng patago ng champurrado at patago ko rin dinala dito sa kwarto ko. Huwag kayong maingay. Kaya, samahan niyo ko sa aking pagkain habang tayo ay nag-uusap ng mga nonsense or sense na bagay na ating pag-uusapan kasi wala akong naisip na gagawin. So, andito na ang aking nilutong champurrado kanina. Hindi ko lang alam kung tama ba yung timpla nito kasi hindi ko na tinikman sa pagmamadali. Ayan, ito. Champurrado. Hindi pa alam kung anong yung title nito. Title ko sa vlog nito. Mukbang sa champurrado. Ano guys, yun lang. Kaya tayong mga kadama dito sa gitnang silangan, kailangan ganap tayo ng paraan kung paano tayo mabusog kasi kung hindi tayo maghanap ng paraan, tayo rin ang magdudusa at malamang magkakasakit tayo. Kaya huwag niyong hintayin na magka-ulcer kayo kasi tayo lang dito, wala tayong kamag-anak, magkasakit tayo, no choice tayo, trabaho pa rin, hindi pwedeng mag-absent. Nagluto talaga ako kanina kasi kagabi nagutom ako. Minsan nagdadala ako ng biskwit dito pero kagabi hindi ako nakadala. Kaya uminom na lang ako ng maraming tubig kasi tinamad na talaga ako bumaba sa first floor. Kasi hindi ko rin alam baka may gising pa kasi kasi dito paggabi yung mga lalaking anak minsan nag-stay sa sala. Hindi ko alam kung may tao sa sala o wala. Pag malaman ng amo natin o nandito ako sa mama ng amo ng babae ko, pag malaman na bumaba ako ng ganyang oras tapos nandyan yung anak niya sa sala, baka magalit, baka alam nyo naman, hindi naman lahat, pero parang dirty minded kasi sila dito. Pero hindi ko nila lahat ha. Bawal kasi. Sarap sana kung may sugar pa ito. Alam nyo, gusto sana tumikim nito nung kasama ko lagi sa vlog ng Indonesia na si Alina. Gusto sana niya tumikim nito. Kaso lang, pagkatapos na magluto nito, tinawag na siya ng amo niya. Alina, yala, alam nyo guys, pag hindi tayo maghanap ng paraan, paano tayo mabusog, talagang mangangayayat ang tawag. Kung sa Bisaya pa mamayat, magbisaya na lang po, no? Eh, apoy kayo magtagalog. Bahala na ng mananaw kung makasabot o dili. Bitaw, lutong dito ko gabi. Yana na dito magluto ko, champurrado. Aside from that, miss na ako mukha ng champurrado dyan. Na ako dara sa mama sa akong aming babae. Muli lang kami sa bahay, mag-stay lang kami ng 2 araw, tapos babalik naman dito. Alam nyo, ang hirap pag-abroad. Pwera lang doon sa mga mababait at mabubuti yung mga amo. At yung mga, ang trabaho nila dito hindi domestic helper. Yung nasa mall, factory. Ako noon, yung nasa Pilipinas pa ako, pag malaman may ako na kaibigan o kakilala, ay, ang
ganun, ganda ng buhay nila kasi abroad yung kapatid niyan, abroad ang mama niyan, abroad ang papa niyan. Noon sinasabi ko ng ganun, kala ko madali. Tapos maraming pera yan, ganun. Tapos nung nag-abroad na ako, doon mo lang talaga malalaman ko ano yung ibig sabihin ng salitang abroad. Salitang abroad, yun ang pinaka, para sa akin lang ha, salitang abroad, yun ang pinaka malungkot na word sa akin. Aside sa pangalawa, sa may isa pang pinaka malungkot na words, alam niyo na yun kung ano. Para sa akin yun ang pangalawa, yung abroad ang pinaka malungkot na words para sa akin. Kasi pag abroad, ibig sabihin malalayo ka sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. Tapos pag nasa abroad ka na, nag-iisa ka na lang, wala kang kasama. Especially doon sa mga domestic helper na katulad ko, may mga abroad din naman na kasama na rin nilang mga pamilya nila. Pero ang ibig kong sabihin dito sa ano sinasabi ko, yung mga domestic helper, yung mga para sa akin lang ha, yun ang abroad ng word is yung ang pangalawang word para sa akin na napakalungkot. Akala ko nung nasa Pilipinas pa ako, ang pag marinig mo lang yung abroad, ang saya-saya, di ba? Kasi abroad nga abroad. Pero na-realize ko nung nakapunta na ako dito, napag-isip-isip ko, ang salitang abroad pala isa rin sa pinakamalungkot na word na salita. Kasi nga pupunta ka sa malayong lugar, malayo sa mga mahal sa buhay mo, yung obligasyon mo sa mga anak mo hindi na ikaw ang gagawa. Tapos pag nasa ibang bansa ka na, malayo ka na, syempre nag-iisa ka na lang, syempre may mga problema ka, wala kang mapagsabihan. Iba talaga yung personal mo na mapagsabihan kaysa cellphone lang na usap-usap. Kung may masama ang pakiramdam mo, hindi ka pwedeng umayaw sa mga iutos sa iyo kasi nga nagtatrabaho ka dito. Iba kasi dito pera lang sa iba rin, hindi ko naman nila lahat kasi, pero karamihan talaga kahit may sakit ka dito, trabaho ka talaga. Kaya yun, napag-isip-isip ko, ngayon ko lang talaga napagtanto na yung salitang abroad is isa sa pinakamalungkot na word. Para sa akin, pangalawa siya. Kasi yun nga, na-realize ko. At saka yung abroad, guys, yung mga makunonood dito, huwag niyong isipin pag abroad marami ng pera. Diyos ko Lord, ako magtatatlong taon na ako dito, pero wala pa akong ipon. Sa bagay, domestic helper lang naman ako, kunti lang sahod ko, at 6 yung anak ko. Tapos ang hirap talaga nakapag-ipon, sa totoo lang. Tapos isa din sa sa pag-abroad ka, hindi naman din lahat, hindi ko rin nila lahat. May pera ka, pero hindi mo mabibili yung mga gusto mo dito. Kasi nga, sa akin, wala akong freedom na lumabas. Kahit na nakalagay naman sa kontrata na may day off. Pero hindi lahat ng mga employer sumusunod sa mga rules and regulation na pinirmahan niyo. Kasi ako dito, yun nga, may day off, wala namang day off. Ako sa akin, okay lang naman walang day off kasi hindi naman ako pala gumala kasi hindi natin ito lugar. And then, at least lang man sana ay 1 month may day off ka at mag-stay ka lang sa kwarto mo to rest, di ba? Nga, pero okay lang, wala tayong magawa kung ayaw lang sumunod sa sa rules. Yun nga. Tapos yun nga, may pera ka pero may gusto kang bilhin kasi hindi rin lahat ng mga amo tawag nun, pinapalabas ka nila para may bilhin mo yung lahat ng gusto mo. Hindi naman lahat, pero yung halimbawa yung mga personal needs mo, hindi mo talaga kasi hindi mo maintindihan yung minsan yung mga ugali nila. Hindi rin lahat ha, disclaimer lang, hindi rin lahat. Dami nag-abroad tapos
akala nila ang mga nag-abroad masaya. Hindi. Wala lang doon sa nandito na kasama ng pamilya nila. Tapos yung mga yung nasa mall nagtatrabaho kanina nakakapag-usap sila ng ibang lahi, kalahi nila, mga kabayan, kumbaga, mga kauri mo. Iba't ibang tao yung mga kakasalamuha nila. Pero unlike sa amin, yung mga kadama, nandito lang talaga kami sa loob ng bahay. Nakakalungkot din sa abroad. Isa din ito real to. Minsan, hindi rin sa lahat. Minsan, naalala ka rin ng mga mahal mo sa buhay pag may kailangan sila sa iyo. Diba? Nakakalungkot din yun. Kasi, sometimes, pagod tayo. Tapos, bilis tayo akit sa kwarto. Bilis natin titingnan yung cellphone natin. Excited tayo, baka may nag-message sa atin, kumusta ka na, ganyan. Tapos wala pala. Parang madidisappoint ka. Tapos pag end of the month, pag may kailangan yun, maalala ka nila. Ang sakit din yun, no? Hirap kaya pag abroad. Wala, may pera ka nga, pero hindi mo naman makpili ang, halimbawa may gusto kang kainin, hindi mo mabili. Diba? Saan yung tubig ko ito? Hirap kaya. Ano kayong pwede i-title dito sa ginawa ko? Mukbang with champurado. Talking with nonsense. Lapit ko na sa camera. So, yun. Naubos ko na ang aking champurado at matatapos na rin dito ang ating vlog. So, maraming salamat sa inyong panonood at sana nagustuhan nyo ang video na ito kahit walang kwenta to. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please mag-subscribe ka na sa baba at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga vlog. So, maraming salamat. Thank you for watching. Bye!